Bansa na may magagandang tanawin, picturesque at bansang may masarap na pagkain. Paano kung ang lahat ng iyan ay mayroong itinatagong mabahong katotohanan? Anong gagawin mo kapag napunta ka sa isang bansang sinasabing mabaho, mamamasyal at lilibutin mo pa ba ang syudad nila? Sa videong ito ay aalamin natin ang mga umaalingasaw na katotohanan sa bansang ito, kung ano ang kanilang pamumuhay, at sisilipin rin natin kung anong itsura ng sinasabing mga street food na siyang nagbibigay ng amoy, kung bakit sinasabing isang mabahong bansa ito. Kaya bago ang lahat ay pakipindot mo muna ang subscribe button at bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. India. Tinaguri ang Land of Diversity o lupain ng pagkakaiba-iba ang bansang India dahil sa dami ng wika dito na umaabot ng 1,000 wika. May makulay na kultura at hitik sa kasaysayan, ngunit sa likod ng lahat ng iyan ay nababalot ng mabahong kontrobersya ang lipunan ng bansang ito. Siksikan, magulo at nanggigitata. Iyan ang realidad ng bansang India. Sanay na ang mga lokal sa ganitong uri ng sitwasyon o amoy sa araw-araw na hindi agad nakikita sa mga picturesque na postcard o travel videos. Isa sa mga madalas mapansin na mga dayuhan ay ang kakaibang amoy sa ilang lugar na nagiging bahagi ng kanilang impresyon sa bansa, na kahit sa video mo lang makikita ay pwede kang mapatakip ng iyong ilong. Ang mabahong karanasan na ito ay maaaring maiugnay sa napakalaking populasyon ng India dahil number 1 lang naman ang India sa pinakamalaking populasyon sa mundo na mayroong 1.4 billion na katao, at nalagpasan pa nito ang laki ng populasyon ng bansang China. Dahil dito, naging siksikan ang mga lungsod at ang transportasyon ay madalas na magulo, nagbabalyahan at hindi organisado. Ang patuloy na pagdami ng tao ay nagdudulot din ng matinding pressure sa waste management systems na nagre-resulta sa tambak na basura at polusyon. Malaki ang problema ng bansa sa basura dahil mantakin mo ay tinatayang daang-daang libong tonelada ng solid waste ang nalilikha araw-araw sa buong bansa. Tila domino effect na rin ito sapagkat ang walang habas na pagtatapon ng basura kahit saan at hindi makontrol na dami ng basura sa bansa ay napupunta na rin sa kanal at sa kanilang dagat o sa coastal shore area sa bansa, partikular na sa Mumbai, New Delhi at Kolkata. At ito ay nagre-resulta sa sanib-puwersang masangsang na amoy ng basura at nakakasulasok na amoy ng polluted na kanal. Napagod at nahilo ka ba sa pakikipagbalyahan at pakikipagkiskisan ng pawis sa kapwa mo dahil sa siksikan sa tren sa bansa nila? Maaari magutom at manghina ka. Kaya naman, paglabas mo ng train station ng Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus ng Mumbai, ay may malapit na dinarayo at sikat na street food. At dito ay makikita mo ang mga authentic Indian food. Kapag sinabing authentic Indian food, ito yung pagkain na matagal na sa kanilang kultura na inihahain noong una pang panahon hanggang sa kasalukuyan. Hindi ibig sabihin ng authentic ay yung nakikita mong paraan ng pagluluto na kinakamay-kamay, dinadakot-dakot ang pagkain sa sabaw at sauce. Hindi yung literal na handmade. Mas kapansin-pansin din ang paggamit ng mantika na paulit-ulit na ginagamit hanggang sa ito ay maging maitim. Sa ilang street vendors, ginagawa ito para makatipid. Kaya ito ay mayroong malaking epekto sa kalidad ng kalinisan ng pagkain. Ang mga lutuan ay kadalasang nasa gilid ng kalsada kung saan exposed ang pagkain sa alikabok, usok mula sa mga sasakyan at iba pang pollutants na mapapasabi ka na sobrang saya ng mga mikrobyo sa lugar na ito. Maraming video na nagpapakita ng unhygienic preparation ng ilang street food stalls sa India kung saan ginagamit ang kamay sa paghahalo o paghahain ng pagkain ng walang gloves, na siyang dahilan kung bakit mas lumakas ang pag-alingasaw ng impresyon sa bansa nila na mabaho. Bagamat ang mga preparasyong ito ay bahagi ng tradisyon na naaabuso
na nagiging issue dahil hindi nasusunod ang tamang hygiene practices katulad ng paghuhugas ng kamay. Napakalaki ng epekto nito sa pagbibigay ng mabahong impresyon sa bansa nila ayon sa maraming turista dahil karamihan ng mga street food vendors sa bawat malalaking syudad sa India ay pasaway di umano. Tapon dito, tapon doon ng kanilang mga basura o mga liquid waste tulad ng mga pinaghugasan at gamit na mantika kahit mayroong umiiral na regular schedule na collection ng basura mula sa lokal na gobyerno para sa waste management sa bawat syudad. Dahil sa pagiging pasaway ng mga tao sa bansa nila ay bumaba ng husto ang air quality sa bansa nila na talagang mapapatakip ka ng ilong dahil ayon sa IQ Air World Air Quality Report noong 2025, nasa pang-anim na ranggo ang India bilang most polluted country. Dagdag pa rito ang kultura ng pagkain at lifestyle sa India na paggamit ng matatapang na spices at herbs, pati na rin sa street food culture na laganap sa buong bansa nila. Kaya kapag mapupunta ka sa mga pamilihan at mga street food ay umaalingasaw talaga ang matapang na amoy ng curry, cumin, cilantro at marami pang iba na talagang masasabi mo na nasa bansang India ka na talaga dahil sa mga amoy na ito na nagiging bahagi at nagsisimula ng diskusyon kung bakit may ilang nakakaranas ng hindi ka nais-nais na amoy o kalinisan sa ilang lugar sapagkat mayroong mga tao o dayuhan na sensitibo sa amoy ng mga ganitong pampalasa. Ang persepsyon na mabaho sa bansang India ay ayon sa karanasan ng maraming turista na bumibisita sa kanilang bansa. Ito ay hindi simpleng usapin ng kalinisan lamang, kung hindi kombinasyon ng iba't ibang aspeto. Una na dito ang waste management na isang malaking hamon dahil sa dami ng populasyon. Kapag hindi agad nakokolekta o kawalan ng disiplina sa basura, nagkakaroon ito ng decomposition na naglalabas ng kabahuan. Pangalawa, ang polusyon sa tubig, lalo na sa mga kanal at ilog, ay nagdudulot din ng nakakasulasok na amoy na masama sa kalusugan. Ang mga wastewater at industrial discharge ay maaaring maghalo at magpalala ng sitwasyon. At ang pangatlo, dahil sa pagkain, ang lutuing Indian ay kilala sa paggamit ng matatapang na spices katulad ng cumin, curry, garlic at iba pa. Para sa ibang tao, lalo na sa hindi sanay, ang amoy ng mga ito ay maaaring ituring na matapang o kakaiba. Dagdag pa rito ang ilang unhygienic practices sa street food at personal sanitation sa ilang lugar na maaaring magpalala sa imahe ng bansa nila. Ngunit mahalagang tandaan na ito ay hindi sumasalamin sa buong bansa kundi sa ilang partikular na sitwasyon lamang, at ito ang maaaring sanhi kung bakit tinawag nila ang India na isang mabahong bansa. Ang India ay isang bansang may magandang aspeto, ngunit humaharap din sa seryosong problema sa polusyon, kalinisan at urbanisasyon. Ang mga obserbasyon sa amoy, basura at street food ay bahagi ng mas malawak na konteksto ng kultura at populasyon. Dapat itong unawain bilang realidad, hindi pangahamak, dahil bawat bansa ay mayroong suliranin at sariling ganda. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.